Magandang hapon po sa mga taong hindi nalulusaw ng ulan. Ayan. Pag umuulan, iniisip ko, baka nabawasan na naman yung number na umaaten. Pero sabi ko, waterproof na ang mga Kristiyano sa Tagalog service. Amen. Ngayong hapon pong ito, itutuloy natin ang ating pag-aaral ng Matthew 12. At dumako tayo sa verse 38 hanggang 45. Ito yung sinasabi natin na pag-aaral ng Biblia na verse by verse. Merong isa sa mga pinakabatikang theologian ay si John Calvin. Yan. French. Actually, Swiso siya. Isa siya sa ating mga forefathers in the Christian faith. At nung unang panahon na inuusig ang mga matatapat na naglilingkod, pinatigil siya mag-sermon kasi yung sermon niya ang daming tinatamaan, lalong-lalo na yung mga pamunuan. Kaya pinatigil siya. At siya in exile for 3 years, tumigil siya sa isang verse. Nung mapabalik siya after 3 years, itinuloy niya dun sa susunod na verse. So ito yung tinatawag na pagpipreach ng bawat kataga at bawat talata ng Biblia, sapagkat ang pinag-aaralan natin ay yung mensahe ng Panginoon na buong-buo at nanunuot. So that is the faithfulness na ating ginagaya. Kaya ang ating kasunod ay ang verse 38 ng Matthew 12. Buksan po natin ang ating mga Biblia. At dito makikita natin na yung ministry ng Panginoong Hesus ay medyo nagkakaroon na ng ibang direksyon. Marami ng taong nakapakinig at nakakita kung sino siya. Ngunit, lumalabas na yung mga totoong kulay. Parang simbahan din yan, maraming sumisimba. Ngunit, sa pamamagitan ng pamumuhay, nakikita natin ang tunay na pinaniniwalaan. Kaya itong ating mensahe ngayon ay specific na natutuon para dun sa mga tao na tinatawag nila na sila ay mananampalataya. Sapagkat kahit sa loob ng simbahan, makikita natin na may mga tao na baka yung buhay nila ay hindi nagpapahiwatig ng tunay na paniniwala. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 12, 38 hanggang 45. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, "Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa libingan. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, sasaksi rin ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula sa pasadulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapapahingahan. Ngunit wala itong matagpuan at sinasabi sa sarili, "Babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan." Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Manalangin po muli tayo. Panginoon, humihingi po ako ng tulong upang ang marinig mula sa pulpitong ito ay matapat at tama sa mga dapat sabihin mula sa Biblia. Pinapanalangin ko rin po ang bawat isa sa amin na hindi lamang maunawaan kung hindi magkaroon po ng intensyong gawin, sunurin
at maituwid ng banal na kasulatan. Tulungan mo kami ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay ang nagsabatong mga puso ng pagdududa. Sa English, mas maganda po sa English, petrified heart of unbelief. Narinig niyo ba yung salitang petrified? Yung petrified ay isang salita na naisip ko nung inihahanda ko tong sermon na to. Kasi yung petrified, sa Tagalog, yung nabato, yung dating puno, siya ay na-expose sa mga elemento doon sa mga bulkan, sa mga kapaligiran na mayroong volcano nabaon sa lupa, at nung mahukay, yung dating puno ay nagsabato, naging bato, tumigas. At yan ay aking naisip nung hinihahanda ko tong ating mensahe, sapagkat ang pinag-uusapan natin, kung inyong maaalala, ay ang mga nakikinig kay Jesus na sa dami ng narinig na katotohanan, at ito'y mga relihiyosong tao, mga nagsisimba to. Pero imbis na ang puso nila ay lumambot, lalong tumitigas. Di ba natatandaan nyo na yung mga taong nakakita ng himala ni Jesus at nakarinig ng kanyang mga pangaral, imbis na magbago at lumambot ang puso, inakusahan pa nila si Jesus na ang kanyang mga himalang ginagawa ay ginawa ng isang demonyo. So, yung katotohanan, kanilang tinatakpan ng kabulaanan sapagkat tumigas na ang kanilang puso. At ito ay isang babala sa mga tao na tinatawag nila ang kanilang sarili na nasa loob ng bakuran ng Diyos. Ngunit yung loob pala nila ay nagiging bato na. Natatandaan nyo ba yung ating mensahe nung mga nakaraang linggo, ang peligro ng katotohanan? Sapagkat ang katotohanan ng Diyos, God's truth, ang unang intensyon niyan, palambutin ang pusong makasalanan at matigas. Ngunit, kung pinakikinggan niyan at sinasalag, dahil pinangahawakan niya yung kasalanan niya at ayaw niyang magbago dahil sa pagmamahal niya sa kasalanan, imbis na lumambot, lalong tumitigas. Kaya yun yung mensahe, ilang linggo na ang nakararaan, ang peligro ng katotohanan. Because if truth does not soften your heart, it hardens it. Kaya ito yung pinakadelikadong kasalanan. Ito yung kasalanang walang kapatawaran. Yung lahat ng mga kasalanang iba, katulad nung mga prostitute, yung mga drug addict, yung mga maniningil ng buwis, alam nilang sila'y makakasalanan. Ngunit ang mga taong nakarinig ng katotohanan at ito'y sinalag dahil gustong manatili sa kasalanan, tumitigas ang puso. At nawawalan na ng pag-asa. At yung sinabi natin na ang kasalanang walang kapatawaran. Yung pagsalag sa totoo dahil sa pamamahal sa kasalanan. Kaya yung ating titulo, Nagsabatong mga puso o petrified heart, ay angkop na angkop aking naisip. Merong isang lugar doon sa Amerika na ang tawag ay ang petrified forest. Meron akong picture. Ayan, ito talagang totoong lugar to. Dito, ang mga puno, kung titingnan mo, para talagang kagubatan. Parang mga puno. Pero pag nilapitan mo, ang bawat puno ay bato. Bato talaga siya, ni kaunting kahoy wala. Ano? At ang nangyari sa kanya ay na-petrify siya. Ang loob niya ay naging quartz, copper, iron, at iba pang mga mineral. So, pag nabaon siya, nalubog siya sa putik na galing sa bulkan, yung minerals pumapasok na sa pamamagitan ng likido at unti-unti siyang nagiging bato. At yan ay hinihahambing ko sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pag hindi kanya pinalambot, binabato kanya. Kaya maraming tao nasa simbahan nakikinig, wow, ang galing ng sermon, ang galing ng mga story, ang galing ng mga picture. Ang lamig ng simbahan, ang pogi na nagpipreach. Sinabi ko bang ako? Sinabi ko bang ako? Sample lang naman kayo talaga hindi ko naman sinabi ko sa morning service, mga gwapo yung mga nagpipreach. Bahala kayo. Ngunit ang puso, tinatalbogan na. Tumatalbog na yung katotohanan, hindi na nape-penetrate. At minsan pag ayaw marinig, parang natatakpan na. Petrified heart of unbelief. At ito ang nangyari sa mga Pariseo. Sa dami ng narinig, sila pa mga guro, dahil ayaw nilang totoong magbago, tumigas na ang puso at nahantong sila
sa kasalanang walang kapatawaran. Sabi sa Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalataya may Diyos at siya ay tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang totoong pananampalataya, pag nasumpungan mo na, masigasig mo itong hinahanap. Hindi mo sinasabing, ayoko nang marinig yan, sapagkat yan ay masakit, tinatamaan ako. Ang gusto kong marinig yan. Tinatamaan ako, pero gusto ko yan sapagkat ako ay napapagbago nito. Kahit medyo masakit. Nako-convict. Di ba sabi ko sa inyo, ang paborito kong marinig matapos ako mag-sermon ay hindi yung, Pastor, ang ganda ng istorya mo. Pastor, medyo maiksi ka ngayon. O kaya, Pastor, kamukha ka ni John Lloyd. Kasinungalingan! Sasabihin ko sa kanya. Hindi totoo yan. Sa akin, wala lahat yan. Pero pag sinabi yung, Pastor, haba nung sermon mo, pero sapul. Sapul na naman ako nung sinabi mo, bullseye. Ha? Sinusundan mo ba ako? Bakit sapul na ako yun eh. Ako yung na-convict. Pero, sasabihin ko sa kanya, kaninang maga may nagsabi sa akin yan eh, sapul na naman daw siya. Sabi ko, parang gustong-gusto mo. Gusto ko talaga sapagkat yung klaseng pagtutuwid ng Bible ang nakakapagpabuti sa akin. Pero ang isang reaksyon na ating nakikita, hindi pinapalambot ang puso na katulad niyang ehemplo na yan, kundi pinapatigas. Ang problema, doble kara na ang buhay ng mga taong ibang nasa simbahan. They like the message, they don't like to apply. Hello? At yan ang pinakadelikado. Mabuti pa, hindi mo na naririnig ng totoo na sinasalag mo. Paghanda ka ng makinig, tsaka ka makinig, hindi yung nasanay ka na, kundi sabi nila, wag ka daw iinom ng antibiotic, nang hindi mo itutuloy at tatapusin at gaganapin sapagkat magkakaroon ka ng tinatawag na resistance. Hindi na umaapekto sapagkat mali ang iyong aplikasyon. Yan po ang tema ng ating pag-uusapan. At lagi ko sinasabi, dalawa ang aking kinakausap sa araw na ito. Ngayon, isa lang, yung mga nasa simbahan. Sapagkat ito'y patungkol sa mga reliyosong tao. Kaya napakaganda po ng ating aplikasyon. 4 na maiiksing puntos lamang. Unang-una, ang unang point natin ay ang pag-aalinlangang naghahanap ng ebidensya. Unbelief, looking for proof. At ito ang mga Pariseo, ang mga relihiyosong tao. Sabi sa verse 38, sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo, ito yung mga guro, ito yung mga talagang mga matataas ang katungkulan doon sa masasabing simbahan o mga templo nila. Sabi nila, Guro, maaari po bang magpakita pa kayo sa amin ng isang palatandaan? So natatandaan nyo, ang dami ng palatandaang ibinigay sa kanila ni Jesus. Nasa chapter 12 na tayo, ang dami ng himala, ang dami ng patotoo mula sa tinatawag na genealogy, sa history na pinakita. Bumuhay na siya ng patay, nagpalayas na siya ng demonyo, sinabi niya na yung sermon sa bundok, the Beatitudes, na talagang nanunuot sa katauhan. Ngunit yung huling miracle na nagpalaya siya ng demonyo at nagpagaling ng bingi, sabi, imbis na maniwala doon sa himalang iyon, anong sabi? Ano yan? Kampo ni Satanas. Kaya itong pagkakataon na to, humihingi pa sila, ngunit hindi sila humihingi ng tinatawag na himala o palatandaan upang sila ay maniwala. Naghahanap na sila ng palatandaan upang magamit na ebidensya laban kay Jesus. Dahil sa pagmamahal nila sa kanilang kasalanan, gusto nilang mapatunayan na si Jesus na tumatawag sa kanilang relihiyon na hindi totoo, ay gusto nilang painin upang masabing siya'y bulaan at galing sa demonyo. Makinig po tayo mabuti. Pag sinalag mo ang katotohanan, dalawa ang iyong reaksyon. Maaring sabihin mong tama nga ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ako nga ay makasalanan.
Pag tinanggap mo yan, unti-unti kang babaguhin ng Diyos. Ngunit pag narinig mo naman sa isang banda ang katotohanan iyan at sinalag mo at dahil ayaw mong magbago, yung katotohanan, imbis na manuot sa iyo sa pamamagitan ng paglago, ito ay magiging kabulaanan sa iyo. So, ibig sabihin, kung ano man piliin mo, lalago ka doon sa pinili mong paniwalaan. Kasinungalingan o katotohanan, gagaling ka dyan. Magiging magaling ka sa katotohanan, makikita sa buhay mo yan, o magiging magaling ka sa kasinungalingan at magiging kang katulad ng mga Pariseo. Kaya si Jesus, tinanggihan niya, hindi niyo na kailangan ng himala o palatandaan. Sapagkat ang katotohanan ay hindi na nagpapalambot sa inyong tigang na puso, ito ay nagpapatigas na. Ano ang relasyon niyan sa hapong ito sa ating mga nasa year 2013? Pareho. Kung nakaupo ka dyan, ngunit paglabas mo sa pintuang ito, meron kang intensyon na ituloy pa ang iyong ginagawang alam mong labag sa kalooban ng Diyos, hindi ka lumalambot. Natutuod ka na tumitigas ka, na pepetrify ka. So the truth becomes perilous to you. Nagiging peligro ang katotohanan sa iyo. Because the Word of God is powerful. Hindi yan pwedeng neutral. Hindi mo pwedeng hawakan yan, marinig yan, at hindi ka magreaksyon. So humihingi pa sila ng palatandaan, more sign. Siguro ang hinihingi nila dito, kung pag-aaralan, ay yung mga palatandaan na matinding kababalaghan. Parang yung kababalaghan na inaasahan nila sa propesiya ni Propeta Joel, kung saan ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. That is a messianic prophecy. Pero yung prophecy na yun, actually, makikita natin yun. Last second coming prophecy. Yung kalangitan didilim at magiging kulay dugo. Hinahanap na nila. Pero sabi ni Lord, kahit makita niyo yun, hindi pa rin kayo maniniwala. Bakit? Matigas na puso nyo. Kahit anong daming sermon ang marinig mo at matigas ang puso mo, iibahin mo yan. Ira-rationalize mo yan. At yan ang pinakadelikadong sitwasyon. Ang mga tao na inihanda ng Panginoon na makarinig ng Ebanghelyo, kalimitan, napalambot na ang puso. Marami sa atin dito, namuhay ng makasalanan, taon ang binilang. Ngunit isang beses lang nakarinig ng Ebanghelyo, ay bumigay na at hanggang ngayon, nakikita ang pagbabago ng buhay. Sapagkat ang paniniwala ay hindi nakukuha sa palatandaan o sa mga mirakulo, kundi sa puso na pinalambot na ng Panginoong Hesus at sa pusong naniniwala. Katulad ng mga disipulo. Makikita natin sa Mateo 4, nang sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda. Kailan sila naniwala? Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Sa Marcos 3:13, makikita rin natin yan. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. Ngunit ang mga Pariseo, ang mga taong namumuno doon sa masasabi nating simbahan, sa pamunuan ng mga relihiyoso, bigyan mo pa kami ng sign, bigyan mo pa kami ng palatandaan. Meron siguro ngayon sa araw nito, Lord, kung totoong may Diyos, tumama ako ng sweepy stick. Maniniwala ako na may Diyos. Lord, kung talagang naandyan ka, sagutin niya nawa ako. Sabi ko dun sa kaibigan kong humingi ng palatandaan, sabi ko, gusto mo sagutin ka ng nobya mo, ang paiba mo yung mukha mo. Kasi mukhang yun ang himalang kailangan kasi hindi kayo bagay. Hindi kayo bagay. Biro lang po, nagbibiro lang ako. Ngunit may mga tao na kung ano-anong palatandaan, ngunit ang tunay na tinawag ng Diyos at napalambot na puso, pag sinabing, ang kabayaran ng kasalanan at kamatayan, at ikaw ay makasalanan, bumibigay na po. Sapagkat hindi sila naghahanap ng palatandaan, kundi ang kanilang ginagawang palatandaan ay ang katotohanan ng Biblia na siya nga ay makasalanan na kailangan ng kapatawaran.
At dapat din nating malaman na hindi nalulugod ng Panginoon sa isang mananampalataya o sa isang tao na imbis na paniwalaan si Jesus kung ano-anong simbolo at kung ano-anong palatandaan, senyales ang hinahanap. Sabi ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala. Yung mapalad, blessed. Blessed are you when you believe and you have not seen. Pag naniwala ka na hindi mo ako nakikita. So pag naniwala ka sa Diyos, sa pamamagitan lamang ng Biblia at sa kanyang mga katuruan, you are blessed. Nalulugod sa iyo ang Panginoon. At yan ay sinasabi natin kasi yan yung kabaliktaran ng mga ginagawa ng mga relihiyosong tao dito sa ating pinag-aaralan. Napakarami ng ebidensya ang ipinakita sa kanila ni Jesus. Mula sa history, mula sa kanyang mga sinabi, mula sa kanyang mga himala. At ito yung sinasabi natin na lumiko na si Jesus. Nag-iiba na yung tono niya. Mapasensya si Lord, di ba? Pero, pag napakarami niya ng katotohanan at mga senyales na ibinigay sa iyong buhay, ngunit talagang ayaw mo lang magbago, nag-iiba na siya. Yung kanyang approach ay nagiging matalas na. At ito ang nangyayari dito. Sabi dun sa susunod na verse 39, imbis na bigyan sila ng himala o palatandaan, ito ang isinagot sa kanila ni Jesus. Lahing masama at taksil. Ibig sabihin, henerasyon, kayo. Kayong mga naghahanap nito. Masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Uy, ano yun? Hindi nila naintindihan yun. Alam mo kung ba't hindi nila naintindihan? Meron pang isang prinsipyo tayong makikita dito. Mapapansin mo sa ministry ni Jesus, sa umpisa ang linaw nung sinasabi niya, magsisi kayo, magbago kayo. Pero yung mga tao habang hindi naniniwala sa malinaw na paliwanag, yung paliwanag ni Jesus, pahirap ng pahirap unawain. Ito yung tinatawag na veiled speech. Tinatakpan niya na sa mga ayaw maniwala, lalo niyang pinapahirap maintindihan. Ito yung tinatawag na judicial blindness. Judicial blindness. Sinabi, dahil ayaw mong makakita, hindi ka makakakita. This is a basic theological principle. Ito'y prinsipyo ng karakter ng Diyos na dapat nating maunawaan. Sapagkat madalas gusto lamang nating marinig ang Diyos na mauwain at siya'y mauwain. Ang Diyos na mapagbigay at siya'y mapagbigay, pero hindi natin gustong marinig ang Diyos na isa ring hukom. Pag sinabi mong judicial blindness, a common biblical term, ito yung sinasabi na yung nagmamatigas ng puso, lalo pang patitigasin ng puso. At ngayon, binibigyan sila ng palatandaan na hindi na nila maintindihan. Ngunit naiintindihan natin ngayon sapagkat pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. At siguro yung mga Kristiyano noon na totoong nananampalataya, naiintindihan din nila. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo yan. Bakit nung naghahanap sila ng palatandaan o ng sign o ng miracle, sabi, hindi ko kayo bibigyan ng palatandaan kundi ang himalang nangyari kay Propeta Jonas. Sino ba si Jonas? Natatandaan niyo ba kung sino si Jonas? Sino si Jonas? Siya yung kinain ng butanding. Ewan ko kung butanding nga yun. Siya yung kinain ng isda o ng balyena. Bakit ito yung palatandaan na ibibigay niya? Well, explain ko sa inyo. Dalawang klaseng propesiya ang nasa lumang tipan, sapagkat ito'y propesiya mula sa lumang tipan. Meron tinatawag na verbally predictive prophecy at meron tinatawag na messianic type prophecy. Yung verbally predictive, ito yung propesiya na sinasabi ng diretsyo, tulad sa Isaiah 7:14, sabi ng propesiyang iyon, ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng palatandaan na ang isang birhen ay mabubuntis at magbibigay luwal sa isang anak na lalaki at tatawagin niyo siyang Emmanuel. That is a verbally predictive prophecy. Isang propesya na malinaw na mangyayari. At nangyari nga yan, at ang propesya niyan ay patungkol kay Jesus. Yun naman tinatawag na messianic typical prophecy, a type. Parang isang propesya
na inihahambing sa isang pangyayari. Yung mangyayari sa future, inihahambing sa isang pangyayari. At ang propesiya na ibinibigay dito ay yung pangyayari from the Old Testament, no, kung saan si Jonas ay kinain ng balyena at siya ay naandun sa tiyan ng balyena ng ilang araw? 3 days. Ano yung prophecy na yan? That is the prophecy of the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ito sinasabi dito, hindi ko kayo bibigyan ng palatandaan kung hindi ang propesiya ni Jonas ay messianic type event na mangyayari at yan ang huling palatandaan na ibibigay ko sa inyo, the resurrection of Christ. Na kung saan si Jesus namatay at ilang araw siya sa sinapupunan ng kamatayan, sa libingan. How many days? 3 days. So it's a type. Isa siyang event na pinaghahambing bilang isang propesiya. At ito'y ginagawa na ni Jesus sapagkat yung mga nakikinig sa Kanya, halo na. Halo na. Tulad din sa simbahang ito. Halo na. Parang halo-halo. Hindi lahat ay nakikinig at naniniwala. May nakikinig, may sumasalag. Meron dito kaong, halo-halo eh. Merong munggo, may saging, gugutom na kayo, no? May nata de coco, halo-halo na. Kaya yung mga tunay, nakakaunawa, yung hindi ayaw maniwala, hindi na nila maintindihan. It's a veiled saying already. They are judicially blind, paghuhusga ng pagkabulag. Hindi na nila maintindihan yung mga pagtuturo ni Jesus. So sabi niya, hindi ko kayo bibigyan ng palatandaan, kundi ang palatandaan ni Propeta Jonas na tumutukoy sa resurrection ni Jesus Christ. Point number 2, yung palatandaan na yon ang matatawag natin ang pinakahuling palatandaan, the greatest and final sign actually. Mangyayari yung sign na yun. Bakit siya the greatest and final sign, ang pinakahuling palatandaan? Sapagkat ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakamatinding palatandaan. Bumuhay si Jesus ng mga patay, hindi ba? Pero hindi pa nila nakikita na si Jesus mismo namatay at nabuhay mula sa mga patay. At yan ang huling himala actually na ginawa ni Jesus. Pero ito din ang the greatest sign that He will perform. Sabi ni Jesus sa verse 40 kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa libingan. May nagsabi sa akin kaninang umaga doon sa Parañaque. Alam mo, Pastor, 25 years na akong Christian. Ang dalas kong narinig yan. Ngayon ko lang naunawaan. Ang trabaho lang ng isang pastor na katulad namin, ipaliwanag sa inyo. Hindi ko alam epekto sa buhay nyo nitong pinapaliwanag kong mga talata. Pero ito ang katotohanan na hindi naman napakahirap unawain. Pero importanteng maunawaan mo ang ibig sabihin nito. Imbis na palatandaan mula sa langit ng kababalaghan na hindi na naman nila pinapaniwalaan kahit ibigay sa kanila yung mga himala, binigyan sila ng palatandaan mula mismo sa lumang tipan, in the Old Testament, from Scripture. The resurrection was the final sign Jesus gave to the world. Ito yung pinakahuli-huli ang palatandaan na kanyang ibinigay. At nung ibinigay nga niya nang siya'y namatay at nabuhay, naniwala ba sila? Hello? Oy, tatandaan niyo pa. Hi! Nung namatay si Jesus at bumangon sa pagkamatay niya, naniwala ba yung mga Pariseo? Tatandaan niyo? Anong ginawa nila? Tatandaan niyo, hindi sila naniwala. Ang ginawa nila, binayaran nila yung mga sundalong Romano at sabihin niyo, ninakaw ng mga disipulo niya yung kanyang katawan para maitanggi yung resurrection. That is in Luke 16:31. I'm sorry. That is in Matthew. No? Kung hindi nila pinaniwalaan na siya ay nabuhay, ano pang paniniwalaan nila? Wala nang iba.
Ano? So, sa Matthew 28, sinabi nila, magsinungaling kayo. So, kahit yung senyalis na yon ay hindi nila pinaniwalaan. Ang mga Hudyo, mahilig sila sa palatandaan. Pero sabi ko, hindi lang mga Hudyo, kahit naman tayo, di ba? Mahilig tayo na, imbis na maniwala na lang sa salita ng Diyos, imbis na maniwala na lang sa ginagawa sa ating buhay, gusto natin pakitaan tayo ni Lord ng mga palatandaan. Pero yan ay tanda ng kawalan ng pananampalataya na naghahanap ng ebidensya. Ngunit ang ebidensya, katulad ng mga Pariseyo, imbis na pagtibayin ka, minsan lalo kang pinapatigas. Kaya napaka-importante na ating pinapaniwalaan ang salita ng Diyos at hindi ko ano-anong himala at milagro pa ang ating hinahanap. Kung sasabihin yung hindi na applicable yan, manood kayo sa TV. Ang daming sumusunod doon sa mga peke na gumagawa ng mga mirakulo na meron nga gagalong, tumbahan lahat. Meron ko anong miracle yung ginagawa na hindi ko maintindihan. Na hindi naman mapatunayan. Yung mga miracle crusade, na hindi naman napapatunayan na totoo ba nangyayari yan. Ngunit ang mga tao, napakarami dun sa mga preacher na nagsasabi na, bibigyan ko ni Lord ng ganyan. Mangyayari itong kababalaghan na to. Doon nag-iipon ng mga tao. Yung simpleng pag-preach ng salita ng Diyos na tulad dito, ay bibihira. Hindi sapat ang salita ng Diyos. Ngunit kahit ganyan, ang Diyos, kung titingnan mo sa Biblia, ay napakabait. Kahit na gano'n ang mga Israelita, kalimitan, binibigyan niya sila ng palatandaan. Pero kung pag-aaralan mo ang buhay ng mga Israelita, kahit nga nung tumawid na sila sa Red Sea, di ba yung hinawi yung dagat? Wow, imagine, palagi ko kung pumunta ako sa Manila Bay, tapos nahawi, palagi ko hindi na ako magdududa kahit kailan eh. Pero ano nangyari sa mga Israelita? Malaunan. Hindi lang nakakain ng masarap, nagduda na naman. Pero napakabait ng Diyos na nagbibigay ng mga palatandaan. Si Moses nga, mababasa natin sa Exodo 4, makikita natin ang napakabait na karakter ng Diyos sa mga taong naghahanap ng palatandaan. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan, sabi niya kay Moses, sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa, at ang tubig na iyon ay magiging dugo. So, si Lord pinapaunlakan niya yung kanilang paghingi ng kababalaghan at mga senyales. Ngunit ang mga Israelita, tumitigas ang puso. Ibalik natin sa kapanahunan natin yun. Dapat hindi ka naghahanap ng kung anong senyales. Pag binigay ni Lord yung trabaho, pag gumaling ako, pag nasolve yung problema ko, Diyos nga siya. Dapat hindi ganun. Lord, sinagip mo na ako, naniniwala ako na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ako'y nagsisi at naniniwala ako na ako ay dadalhin mo sa kalangitan, magpawalang hanggan. At kahit ano nangyari, naniniwala ako na ikaw ay Diyos at ako'y sagip na. That's the faith. Ang mga Pariseyo ay maliwanag na naging bato na ang puso. Kaya hindi na sila binibigyan ng mga palatandaan ni Lord. Pangatlo, maobserbahan natin ang palatandaan ng paghukom. So, hindi palatandaang hinihingi nilang ibinigay, kunit ang palatandaan ng paghukom ang kanilang natanggap. Sign of judgment. Sabi ni Jesus sa verse 41, sa araw ng paghukom, tatayo ang mga taga-Ninive. Sino ba yung mga taga-Ninive? Saan nag-preach si Jonah? Nung kinain si Jonah ng balyena at iniluwa siya, matigas kasi ulo ni Jonah eh. Ayaw pumunta eh. So, kinain siya. Nung niluwa na siya after 3 days, nag-preach na siya, nangaral na siya ng salita ng Diyos. Kanino? Sa paganong bayan ng Ninive. Mga pagano to. Napakatindi nito mga paganon to. Historically, pag nakahuli sila ng mga preso, ginagawa nila, binabalatan nila na parang leather. So yung korte ng tao na ginawang leather, nilalagay nila sa mga pader nila. Ganun sila ka lulupit na mga tao. Pero ang sabi ni Jesus sa mga Pariseyo,
Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat yung mga taga-Ninive, matapos marinig ang pangangaral ni Jonah, nagsisi sila. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. So ito, binabalaan na ni Jesus yung mga pariseyo, yung mga relihiyoso. Alam mo yung mga taga-Ninive? Yung mga naririnig nyo, baliwala sa narinig nila. Yung narinig nila, kaunti lang. Kaunting salita lang ni Jonas, nagsisi na sila. Kayo, ang dami nyong narinig, hawak nyo ang salita ng Diyos, ngunit hindi pa rin kayo naniniwala. Ibaba po natin sa lupa itong ating binabasa. Hindi maikukumpara natin to sa mga Kristiyano ngayon. Hawak na natin ang Bible. Pinag-aaralan na natin. Ngunit marami sa atin, nakikinig, pero ang buhay, hindi mo makikita ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Ito yung tinatawag ni Pastor George na dichotomy. Nagdoble kara na ang buhay. Ang tawag sa sarili, Kristiyano, yung labas mukhang puno, yung loob bato. At muli, yan ang pinakadelikadong sitwasyon. Yan ang nangyayari dito. At binabalaan ni Jesus ang mga tao doon na ang mga taga-Ninive ay nagsisi, ngunit kayo ay kukutyain nila sa paghukom. Ibig sabihin, in the last days, yung mga taga-Ninive nasagip, ngunit itong mga tinatawag na mga tao ng Diyos ay hindi nasagip sa tigas ng kanilang puso. Nagbigay pa siya ng isa pang halimbawa. Sa araw na iyon, sasaksirin ang reyna ng Siba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula sa pasadulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Sino yung reyna ng Siba? The Queen of Sheba. Sino ba yon? Ito ang mga Sabians, sila isa na namang paganong kultura. Naalala ko yung sa libro ni Job, si Job nung hinayaan ni Lord si Satanas na atakihin si Job. Sa Job 1:15, mababasa, nang dumating ang mga Sabeyo, kinuha nila ang mga baka at mga asno at pinatay po ang aking mga kasama at ako lang po ang nakatakas upang maibalita sa inyo. Nung si Job, inaatake na ni Satanas, yung mga Sabians, a pagan nation, nagamit. Ito yun. At muli, sinasabi ni Jesus, yung queen ng Sheba at yung mga mamamayan ng Sheba, naniwala. Narinig lang nila yung katuruan ni Solomon patungkol sa Diyos, pinuntahan na nila. Nakinig na, samantalang kayo, hawak nyo ang Bible. Naandito na ang sinasabing, higit pa kay Solomon. Sinong higit pa kay Solomon? Si Jesus Christ, nasa harap nyo na. Yung mga mirakulo, mga kababalagan, nakita nyo na. Anong sinabi nyo? Demonyo. Anong pinatutungkulan nitong pinag-aaralan natin? Pag tinagasan mo ang puso mo, kahit anong lapit mo sa katotohanan, imbis na palambutin ka, patitigasin ka. Tatalunin ka pa ng mga pagano, ng mga prostitute, ng mga tax collector, na dahil sa isang engkwentro pa lamang sa katotohanan, bumigay na, nagsisi na. Sa araw ng paghukom, may mga prostitute, may mga tax collector, may mga drug addict, may mga alcoholic na nasa langit at may mga attender ng worship service na nasa baba. Bakit? Hindi na palambot ang puso, pinatigas. Matindi yung sermon, Matindi. Ngunit totoo. Kaya nga sabi ni Pastor George, paulit-ulit siya, Mateo 7:21, ang kahindik-hindik. Gusto ko yung Tagalog na yun. Kahindik-hindik. Ano sa English yun? English, kahindik-hindik. Kahindik-hindik. Hindi nyo alam, kakahiya kayong Filipino service. Hindi nyo alam, terrifying, nakakatakot yung Matthew 7:21. In the last days, sa huling araw, marami, ibig sabihin sa church, magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsisimba? Hindi ba't kami gumagawa ng mga himala para sa iyo? Tumatawag sa iyong pangalan at sasabihin ko sa kanila, ano sasabihin sa kanila? Lumayas kayo, hindi ko kayo kilala. Bakit? Tumigas ang puso. Receiving the truth.
but no change in life. Alam niyo yung pinreach ni Pastor George na kasalanang walang kapatawaran? Pareho nito. Ang pinakadelikado pala sa buhay ng isang tao ay hindi lang yung kasalanan. Ang kasalanan, kamatayan yan. Delikado yan. Pero mas delikado, yung tao na makasalanan, ngunit tinatawag niya ang kasalanan niyang, ay ang kanyang sariling matuwid. At yung katotohanan, hindi niya ina-apply sa kanyang sarili. Sabi niya, yung mga sabians ay masasagip. Narinig lamang ang patungkol kay Solomon. At mas higit pa kay Solomon ang nangangaral sa inyo, ngunit sila'y masasagip at kayo'y hindi. At hindi po natin maikakaila na ang mensaheng ito ay sa mga taong nakakarinig ng katotohanan ng paulit-ulit, ngunit ang buhay hindi nagbabago. Hindi ko sinasabing perfecto. Baka marami sa inyo hindi na makatulog. So, baka hindi ako makakasama sa langit. Hindi po yun. Okay, papaliwanag ko muna. Walang Kristiyanong perfecto. Okay? May Kristiyano pangalan perfecto. Pero hindi siya perfecto. Pangalan lang, perfecto. Hindi perfection, direksyon. Dati, pag nagkasala ka, hindi ka Kristiyano, nagagalit ka, nananakal ka, namamaril ka, nananaga ka. Okay lang, basta makalusot. Pero ngayon, mainis ka lang. Subukan mo Kristiyano, mainis ka lang. Maya-maya, para ka lang sinisilaban. Alam mo kung bakit? Kasi the Word of God is in you. Hindi ka na pwedeng magkasala ng tuloy-tuloy. Tama ba? Tama ba? Hindi ka na pwedeng manibugho o magalit sa isang tao na hindi mo ginigrieve yung Holy Spirit at ito ay itutuwid mo. Pero iba yung tao na sinasabi niyang siya'y makadiyos, pero pag nagkasala, okay pa rin, walang effect. Hindi na tumitimo yung salita ng Diyos. Yan ang delikado. At yan ang nangyari sa mga Israelita. At sila ngayon ay pinapagalitan ni Jesus. Pero hindi na nila naiintindihan yung sinasabi ni Jesus dito. It's a veiled saying already. Hindi na pumapasok. Ang huli nating punto ay ang resulta ng nagmatigas na puso. Alam mo si Jesus dito, parang sinasabi sa kanila, huli na ang lahat. Para sa inyo, huli na ang lahat. Wala nang kababalaghan, wala nang miraklo, wala nang senyales, kayo ay matigas na ang puso. At nagbigay siya dito ng tinatawag na a parabolic form of explanation or summary. Binibigyan na nila sila ng paliwanag na nakakaintindi na lamang yung mga Kristiyano dun sa grupo. They're giving him a parable already. Kasi pag ayaw mo makinig, hindi naririnig mo pero hindi mo naiintindihan. So sabi niya, bibigyan ko kayo ng ilustrasyon dun sa susunod na verse, sa verse 43. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapapahingahan kung wala itong matagpuan. Ibig sabihin? Yung daw isang tao, demon possessed. Nakakita ka na ba ng demon possessed? Yung kapitbahay mo na maingay pag madaling araw, hindi demon possession, ha? Kasi sabi nung isa, yung kapitbahay namin, pag alas 4, ingay, demon possessed. Hindi yun. Maingay lang talaga yun. Yung demon possessed, nakakatakot. Iba-iba ang boses, masyadong malakas. Napanood nyo ba yung The Exorcist? Yung ganun. Totoo yun. May demon possession. So, ang sinasabi niya dito, ito ay isang parable o isang ilustrasyon ng isang tao na parang panglabas, siya ay nalinis. Parang lumaya sa kanya yung demonyo, lumabas. Okay, makinig kayo ha. Nakikinig ba kayo? Pinapawisan ako malapot pagpapaliwanag eh. Pero dapat maintindihan nyo to. Ang sabi niya, ang isang tao na mukhang makadiyos, ang ayos makadiyos, look like a Christian, smell like a Christian. Amuyin niyo ako, amoy Christian ako. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pabango Christian Dior. Yan. Ha?
nakabarong, ganda, sumisimba. Amen! Galing kumanta, umiiyak pa, tuluuhog. No? Ano ba yan? Sabi niya, may mga taong ganun. Panglabas, mukhang Christian. Umalis, ito yung sinasabi niya, lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu. No? Sinasabi ang sabi niya, lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang, so lumabas ang demonyo, naggagala, upang maghanap ng mapapahingahan kung wala itong matagpuan, walang matagpuan yung dyablo. Lumabas na, ibig sabihin yung tao, mukhang na-convert, mukhang naging Christian, lumabas yung demonyo. Pag hindi ka kasi Christian, the devil possess you. Kahit sabihin mo, hindi ka bumubula yung bibig, hindi namumula yung mata, hindi lumulutang sa bubong, na hindi na kayo makakatulog, horror movie. Pero pag hindi ka Christian, the devil owns you. So dito sabi, mukhang lumabas na. Pero like the Pharisees, mukha silang banal. Pero hindi talaga nila tananggap si Jesus Christ. Naging moral lang sila, tumigil ng pag-inom, tumigil ng pagsusugal, tumigil ng pambababae. Siguro natatakot siya na baka siya'y mahuli, baka siya'y makulong, baka masira yung kanyang katawan, pero hindi talaga siya nagsisi sa kanyang kasalanan. Just like the Pharisees. Yung mga Pharisees, mga relihiyoso, di ba? Perfecto nga ang pagsunod nila dun sa Sabbath law, di ba? Talagang hindi mo mapulaan. May mga Christian na ganun. Parang nilayasan na ng demonyo, parang Christian na. Pero ang totoo, hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan. Pakinggan yung mabuti, ito ang pinakadelikadong sitwasyon. Sapagkat ang panglabas na anyo ng pagbabago sa loob ay mas delikado. Sapagkat hindi talaga siya nagbago, kundi ay siya ay naging matuwid, ngunit sa kanyang pag-iisip lamang. Ito yung tinatawag na moralism. Sinasabi sa sarili, sabi ng demonyo, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Makakabalik ba ang demonyo sa inalasang Kristiyano? Hindi. Kung yung Kristiyanong yun, nung umalis yung demonyo, totoong tinanggap niya si Jesus at pumasok na si Jesus sa kanyang buhay. Pag pumasok na ang Holy Spirit sa iyo, hindi na makakapasok yung demonyo. Ito nakabalik. Alam mo kung bakit nakabalik? Kasi nung tinigil niya yung kanyang panglabas na bisyo at kasamaan, hindi niya pinapasok ang Holy Spirit. Kaya napaka-importante, tatanggapin mo si Jesus Christ, hindi para ikaw'y pabaitin, hindi para ikaw'y swertihin, kundi para ikaw'y iligtas sa iyong kasalanan. Nagsisi ka, at pag nagsisi ka, tinanggap mo siyang sariling tagapagligtas, papasok ang Holy Spirit sa iyo, at hindi na makakabalik ang masamang impluensya ng kalaban. Pero itong taon to, panglabas na anyo mukhang okay siya. Moralism, moralidad. Ngunit walang inner change. Sabi daw ng demonyo, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan, at pagbalik niya, nakita niya ito walang laman. So may mga Christian lang sa labas. Paano mo malalaman yan? Pinipilit mo maging mabuti, pero pag nagkasala ka, hindi masakit sa'yo. Basta wag kang mahuli. That's the Pharisees, and that are some Christians. Ang entrada nila sa kaharian is not through the gospel. Kaya mga pastor, mga teacher, mag-iingat kayo. Ha? Kasi maraming nagyayakag, hindi sa pamamagitan ng krus o sa pamamagitan ng kasalanan, na ang kabayaran ay kasalanan, ay kamatayan, kundi mga iba-ibang kaparaanan. Kaya itong taon to, sa panglabas, mukha siyang okay, ngunit anong nangyari? Bumalik yung demonyo. Nakita ng demonyo, walang laman, yung tao, malinis, maayos, religious, mukhang Christian, damit Christian, amoy Christian Dior. Ganun pala amoy ng Christian. Pag dumano ko dyan, amoyin niyo ako. Christian Dior. Yan, regalo sa akin yan. Ngunit yung pala, hindi kumpleto yung proseso. Tinanggal niya ang kanyang kasalanan, ngunit hindi siya nagsisi sa kasalanan. Diyan pumapasok ang ebanghelyo. Pag inalis mo ang kasalanan sa iyong buhay, panglabas na anyo,
kailangan ang Holy Spirit ay pumasok din sa iyong buhay. Ang God's Word ay pumasok din sa iyong buhay. Otherwise, magkakaroon ng vacuum. Alam mo yung vacuum? Pag nilagay mo ang tabo sa tubig, nilublob mo. Di ba may hangin dyan? May hangin na walang laman. That's the vacuum. Pag itinagalid mo yung tabo, ano nangyayari sa tubig? Ang bilis ng pasok ng tubig, di ba? Ito yung sinasabi dito, nung tumagalid ng konti, yung demonyo pumasok. That is the empty Christian life without the gospel, yung wala yung ebanghelyo ni Kristo Jesus. At ito ang sinasabi ni Jesus na nangyari sa mga Pariseyo. At sasabihin ko rin, minsan nangyayari sa mga tao sa simbahan. Lalong-lalo na pag ang pinipreach sa pulpito ay hindi ang ebanghelyo. So, ang sabi, aalis muna siya. Sabi sa verse 45, aalis muna siya, ngunit babalik, magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. So, ang ibig sabihin nito, yung isang tao na parang naging relihiyoso, nung bumalik sa kasalanan, mas malala. Ito na yung unforgivable sin. Kasi relihiyoso na siya. Ano? Pag sinasabi niya, kailangan mo magbago, ba't ako magbabago? Relihiyoso na ako. So, ito yung paliwanag ni Jesus dun sa nangyari sa mga Pariseyo. Magsasama pa ng 7 espiritu, ilan na yung demonyo? Kasi yung isa, nagsama ng 7, ilan na yun? 8 na! Anong dalawa? Sino yung, may calculator ba kayo? 1 plus 7 is 8! Sino nagsabing dalawa? Bira naman kayo. Ha? Okay. Aalis muna siya, magsasama na pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. That is the danger of religion. Yan ang peligro ng nakikinig sa tamang mensahe, ngunit ang puso hindi nagbabago. Yan ang nangyari sa mga Pariseyo na nung dumating si Jesus, ang tinawag niyang ulupong, hindi yung mga prostitute at tax collector. Ang tinawag niyang ulupong, yung mga relihiyoso, sapagkat ito, matigas na ang puso. Kaya muli inuulit ko, delikado na tinatanggap mo ang katotohanan, ngunit hindi ka nagbabago. At lilinawin kong muli, hindi perfection. Ang sinasabi ko, yung naririnig mo bang mensahe, napapagpabago ka unti-unti. Hindi ka man perfecto itong taon na to, but you are better than last year. Yan po ang sinasabi ko. Maaaring ikaw ay medyo masungit-sungit pa rin ngayon, may mga masasamang ugali. Pero this year, ang dali mo nang humingi ng patawad. Kapatid, patawad na I lost my temper. Sa misis mo, mas madali kang humingi ng paumanhin. Sa mister mo, madali kang mag-sorry. Sa mga anak mo, mas madali mong palamigin ang iyong ulo. Yun lang ang sinasabi ko. Bakit? Kasi you are filled with the Holy Spirit. Pero yung mga tao ng lihiyoso, parang relihiyoso sila. Pero, yung katotohanan, hindi na nila tinatanggap. Ba't mo ako sasabihin? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako, ang pasto sa simbahang iyon. I am holy. Kaya ito talaga patungkol sa mga tao, sa simbahan. At yan ang nangyari sa mga Pariseyo. At dito natin masusumpungan ang pinakamatinding babala. Ang pinakamatinding babala ni Jesus ay nireserba niya sa mga taong relihiyoso. Sabi ko sa ating lahat, habang ikaw ay lumalago sa pananampalataya, di ba? Tatandaan yung ilustrasyon ko. Tingin lahat dito. Nung bago kang Kristiyano, ang tingin mo sa kasalanan mo, ganito kababa, ang tingin mo sa kabutihan mo, ganito kataas. Habang ikaw'y bumubuti, habang nakikinig sa salita ng Diyos, ito ang tingin mo sa kasalanan mo. Ito ang tingin mo sa kabutihan mo. Ngayon, makaisip ka pa lang ng galit, ng masamang pag-iisip. Lord, tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Ang dami ko nang narinig, pero hindi pa rin ako, ang bilis ko pa rin magalit. Ano? Yan ang simbolo na ikaw ay hindi mayroong nabatong puso. Tender yung puso mo, malambot. Malambot, kaunting sundot lang ng Espiritu Santo, nakayuko ka na, Lord. Mali yung ginawa ko.
Mali yung ginawa ko. Hindi yung sinasabi lahat na nakapaligid sa'yo, hoy, babanal-banal ka, napakatsungit mo. Paano kung hindi magiging masungit? Ako lamang ang mabuti at makadiyos. That is a sign na nabato na yung puso mo. So itong nangyari sa taong ito, dahil dito ang kanya magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Bakit? 7. Papaliwanag ko lang sa verse 45. May simbolo kasi yan Sa Bible, maraming symbolism. Bakit 7 demons? Di ba sabi? 1 plus 7 equals 2. Sabi 2. 1, okay. So may 7. Because 7 is the sign of perfection. Ang ibig sabihin, na perfect na yung kanyang kasamaan, wala nang pag-asa. Fully developed evil. Okay? Yung taong matuwid ang tingin sa sarili na katulad ng Pariseo, wala nang pag-asa sapagkat hindi na niya tinatanggap ang kanyang kamalian. He thinks he is religious. So nung bumalik, dati isa lang yung demonyo. Yun yung siguro yung mga katulad natin, mga dating lasinggero, babaero, sugalero. One demon. Naging matuwid. Hindi, religious na, hindi na ako umiinom, hindi na ako nagsusugal. Ngayon matuwid na siya, hindi mo na makorek. 7 demons. Hindi mo na mabigyan ng, hindi na nakikinig sa salita ng Diyos. So, the damnation is perfected. Ibig sabihin, unforgivable sin na siya. What's the unforgivable sin? Hindi na matanggap ang pagtutuwid ng Biblia. That's why 7. Moral reform without the Holy Spirit is damnation. Moral reform. Napakaraming relihiyosong tao. Nakakita na ba kayo sa India, yung napaka-relihiyoso, tinutusok ang sarili, hinihiwa. May nakita pa ako, nakahiga, nagpagulong-gulong, 10 miles. Gumulong-gulong siya. Relihiyoso yon. But they're not going to heaven. May mga tao nagsisimba. May mga tao dito, alam ko, binibili pa yung sermon. Pinapanood. Si John Lloyd, si Sir Chip, pinapakinggan yung sermon, ngunit hindi magbabago. Biro lang I'm just joking. Sa madalit sabihin, dapat we must maintain a broken heart na itutuwid pa rin. Kahit marami nang naririnig, kahit marami na tayong tinalikdang gawin na masasamang gawain, kahit tayo nagsisimba na, nagsaserve na, nagpipreach na, yung puso natin malambot pa rin. Pag sinabi ni Lord, ituwid, nakikinig. Pag sinabi ng pamilya, may ginagawa ka masama, nakikinig. Tinutuwid ang sarili. Hindi komot relihiyoso ay hindi na nakikinig. Sapagkat marami noon at marami din ngayon na punong-puno ng relihiyon, ngunit sa loob, matigas na bato. And the Word of God has no effect. And that is related to the unforgivable sin because hindi niya tinatanggap na siya ay sinful. Sabi sa Mateo 23, ito ay diretsong patukoy dito sa ating pinag-uusapan tungkol sa mga relihiyosong tao. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan. Ibig sabihin, panglabas, mukhang relihiyoso. Ngunit, ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. There is no heart check. Bulag na mga Pariseo, linisin nyo muna ang nasa loob ng tasa, self-examination. Pag nagdasal ka, Lord, kakahiya, dito na naman ako. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan, sa aking pamilya, sa aking kapwa. Linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang nasa labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok
at puno ng kalansay. Ito yung tinatawag na moralidad. The worst form of unbelief is belief in self. Ang pinakamalalang hindi paniniwala o unbelief ay ang paniniwala sa sarili at hindi sa Panginoong Jesus. The Pharisees were classic moralists. Talagang wala ka maipipinta sa kanila. Hindi nagkaroon ng malaking problema si Jesus sa mga magnanakaw, sa mga sundalong Romano, sa mga tax collectors, sa mga mamamatay tao, pero halos imposible niyang naabot ang mga relihiyosong tao na ang tingin sa sarili ay matuwid. Sabi niya sa Mateo 9:13, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Gusto bang malaman kung totoong Kristiyano ka? Mahirap no? Hindi natin malaman kung sino talagang Kristiyano dito at sino yung bato sa loob Paano mo ba nalalaman na buhay ka pa? Pulso, di ba? Sabihin ng doktor, parang buhay ka pa, halika. Pulso. Buhay ka pa, may tibok pa Gusto mo malaman ang pulso ng Kristiyano para malaman mong buhay ka pa? May nakikita ako, 3 sa inyo, nakaganon, buhay ka pa. Buhay ka pa. Maniwala ka sa akin, buhay ka pa. Alam mo kung anong pulso? You know what the pulse of a alive Christian? Conviction. Yung Holy Spirit, ginagalaw yung pag-iisip mo pag nagkakasala ka. Nababagabag ka ngayon, ibig sabihin buhay ka. Na sinasabi mong, nako, kailangan suriin ko yung sarili ko sa sinasabi ni Pastor EJ. Buhay ka. Pero kung sinasabi mo, wala yan. Hindi ako yan. Hindi ako yung kausap mo. Baka sila, baka itong katabi ko, tingnan mo. Ako, banal ako. Yan. Malamang, wala ka ng pulso. Dilibing ka na namin mamaya. Pero ang pulso ng Kristiyano, you are convicted. May sipa. May sipa. Hindi ka na makatagal sa kasalanan. Hindi ka na magalit nang hindi ka nababagabag. Hindi ka naninisi, humihingi ka ng tawad. Hindi ikaw yan. So huwag kang mag-alala. This is a reminder. Alam mo yung mga sermon na to, 2 sapul dito Yung isa, magagalit sa akin, hindi ako kakausapin. Good morning. Good afternoon, hindi ako bababa. Yung iba naman sasabihin, thank you, sapul. Ang sakit, pero sapul na naman ako, pastor. Sa pagwawakas po, babasahin ko sa inyo ang isang parallel verse na napakatindi. Sabi nila, yung mga ganyang sermon, may magsasabi, parang ano na naman, matindi. Ito yung tinatawag na hell and fire sermon. Alam niyo yun? Hell and brimstone, yung parang matinding sermon. Pero alam niyo, ito ang pagkain ng mga mananampalataya. This is the food of true believers. No, kasi ito, nai-encourage ka. Bakit? Sapagkat the true believer gets fed with this kasi nakikibaka ka Alam mo yung giyera ng isang taong pag-aari ni Jesus. Alam mo na hindi mo man nasusunod si Jesus ng palagi-lagi, ngunit habang ikay tumatanda, ang pinakagusto mo sa iyong buhay ay makasunod sa iyong Panginoon. Tama po ba? You might not be fully obeying God, pero ang adhikain mo sa buhay mo ay maging kaaya-aya sa iyong Panginoon. That is the sign that you have a soft heart. So itong sermon na to, tinatamaan upang magising. Sa pagkamatay, yung mga taong walking dead, akala nila sila'y buhay kay Kristo, yung pala'y bato sa loob, para magising yung mga taong yun. At pangalawa, yun naman mga taong alam nilang sila nga ay malambot ang puso, para ma-encourage. Half of you are encouraged, half of you are mad at me. Yung mga galit, sana magising. Sapagkat ito'y babala na mula kay Jesus, ngunit babala na punong-puno din ng awa. Hindi para magalit sa mga Pariseo, ngunit siguro may hope pa rin si Jesus na sila'y magbago. Sabi sa 2 Pedro 2,
Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, at ito yung sinasabi ng moralist, parang nagbago ngunit hindi naman. Ngunit kung muli silang maaakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Ito yung mga Christian, but only external Christian. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid. Mabuti pa hindi mo na lang narinig kung sasalagin mo rin lang ang mga katuroan nito. Kaysa matapos matutuhan ang banal na kautusang itinuro sa kanila, ay tumalikod sila dito. The peril of truth. Ang peligro ng katotohanan na pag narinig mo, tinalikuran mo, akala mo na save ka. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila, initially became a Christian and then deflects truth. Ugali ng aso, matapos sumuka, muling kinakain. Nakakita lang ba kayo ng aso? Nagsuka, tapos kakainin niya yung sinuka. Kakadiri, Kumain na ba kayo? Sana kumain na kayo. Titingnan ko, But a dog eats its own vomit. At ito naman ang baboy. Paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Nakuha niyo po ba yung connection? May mga tao sa simbahan. Akala mo nalinis. Ngunit yung nature, hindi na iba. Baboy pa rin siya. So kahit nalinis na siya, babalik siya at lalo siyang magsuswimming sa putikan sapagkat na-miss niya ang putik. Why? There is no internal change. Kaya sa hapong ito, siguro naipaliwanag ko sa inyo ng mas malalim yung napakagandang verse na ginamit ni Pastor George, yung Matthew 7:21. Ba't ganun? May mga nagsisimba na sinasabi hindi kita kilala. There is no change. Kaya sa pagwawakas, ilang pagwawakas ko na to? 3 na, Last na talaga. 3. Promise. Sa pagwawakas ng pangatlong beses at kahuli-hulihan, paano ka nakapasok sa kaharian ng Diyos? Ba't ka nandito? Why do you call yourself a Christian? Yun po kasi yung entrada Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat, may nangyari na nalaman mo na ang kasalanan ay nagbubulid sa tao sa impyerno. Ilang kasalanan? One sin. Kaya si Eva at si Adan, isang kasalanan, pinalay sa paraiso. That is a type. That's a type. That's a messianic type. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We need a Savior. Bakit ka nandito? Pag tinanong kita, saan ka pupunta pag namatay ka? Anong sasagot mo? Anong sagot? 2? Mali. Sa langit. Tanong ko na isa, ba't ka pupunta sa langit? I fast twice a week. Nagtatights ako, pastor. Asher, Bible teacher. Yung mga sagot mo, perfect attendance? Ang sagot ito, dapat sa impyerno ako. Titingnan kita mata sa mata, ang punta ko sa langit. Sabi ng mga ibang religion, ang yabang nyo. Saan ka pupunta? Langit. Pag nagkukondak ako ng funeral, talagang may kasiguruhan, pupunta sa langit. Alam mo kung bakit? Sapagkat akong direksyon ko na impyerno, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And Jesus Christ died for that sin. Kaya yung kasiguruhan ng sagot ko na sa langit, hindi kasiguruhan ko yon, kasiguruhan ng ginawa ni Jesus. So yun, hindi pagyayabang yun, pagpupuri yun. That is a declaration that although the wages of sin is death, the death of Christ is enough. At dahil ako'y tumanggap sa Kanya bilang aking tagapagligtas, sapagkat kailangan ko ng tagapagligtas, sapat na yung kamatayan niya. At siya'y tapat na pag ako'y namatay this second, kukunin niya ako, sasabihin niya sa langit, akin to, bataan ko to si EJ. Makasalanan ba yun? Ay grabe. Lasenggo. Hindi naman ako sugalero. Lahat na. Pero, sinagip ko yan. That is my claim. The Lord Jesus Christ. Pero kung sinasabi mo ay iba, delikado ka.
Sapagkat kung hindi mo tinanggap si Jesus bilang entrada sa kaharian ng Diyos, papapasukan mo ang sarili mo sa kaharian ng Diyos sa ibang pamamaraan. Yun ang tinatawag na moralism. Kaya yung mga religion ng Pharisee, kung noong ginagawa nila kasi, pinipilit nilang pumasok sa kaharian sa pamamagitan ng sarili nilang lakas. At dahil dyan, pagkabulag ang inabot nila. So lahat po tayo ay pumikit, lahat ay nakayuko. Kung naliwanagan mo, ang nauwi sa simpleng mensahe pala, napaka-komplikado nung teksto, ngunit nauwi sa simpleng mensahe. Pag tinanggap mo si Jesus na yung tagapagligtas, tinatanggap mo na hindi mo kaya, at dahil dyan, papasok siya sa iyong puso, at hindi mo nababalikan ang dati mong gawi, hindi na makakapasok muli ang dyablo sa iyong buhay at ang kanya impluensya. At ang mabuting gawa ay hindi daan sa kalangitan, kundi ebidensya na ikaw ay pupunta sa kalangitan. At hindi ka magmamatigas, hindi ka magmamabuti, at magpapakita ka ng pinalambot na puso. Dahil ikaw ay isang masamang tao na sinagip ng isang perpekto at mabuting tao, at yan ang Panginoong Hesus. Kung ito na ang panahon na iyong naunawaan ang mensahe ng krus at ng ebanghelyo. Jesus, God is omniscient. Ano ba ibig sabihin ng omniscient? Yung iniisip mo, nababasa niya. Ang demonyo hindi omniscient. Kailan marinig niya yung iniisip mo. But God is omniscient. Nababasa niya ang sinasabi mo. Pwede ba kausapin mo siya? Buksan mo ang iyong puso. Huwag kang makinig na makinig, ngunit hindi mo nakikita na nagiging malambot ang iyong puso. Sabihin mo, Lord, nakikita ko na po ang aking puso. Baka yun ang aking problema. Sa dami ng aking narinig, hindi ko nakikita na meron akong pagbabago. Bagkus tumitigas pa ang aking puso. Tinatanggap kita na aking tagapagligtas. Ibig sabihin, tinatanggap ko na kailangan kong tagapagligtas sapagkat hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang baguhin sa mabuting gawa ang aking sarili. Pumasok ka sa aking buhay, linisin mo ang maduming taong ito, baguhin mo ako, punuin at puspusin mo ako ng banal na Espiritu Santo at unti-unti mo akong baguhin. I accept you as my Lord and Savior. Come into my life. Be the Lord of my life. And use me. Lord, I thank you for your word. Salamat, Panginoon, na hindi namin alam ba't ginagamit mo ang tao upang ipaliwanag ang salita ng Diyos. But you use us, and I thank you sa pribilehiyo, Panginoon, na aming pag-aralan. Sana, Panginoon, nasagip ang ilan at magbago ang lahat. Upang ang maliit na simbahang ito ay maging kaaya-aya sa iyong paningin. Hindi sana kami maging simbahan ng talahib at ng butil. Sana lahat kami ay makasama. Walang maiwanan, nobody left behind. Sapagkat ang katotohanan ay aming tinanggap na may pagsusuri at pag-amin. We love you, Lord. Thank you, Jesus Christ, for dying on the cross for our sins. Help us, Lord, to live our lives in complete submission and gratefulness to your sacrifice. Minamahal ka namin, Panginoon, dahil sa iyong ginawa. Gamitin mo kami ngayon upang maabot pa ang iba. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ako.